dito sa church at sa mga viewers. Puri ng Panginoon na tayo ay muli pinag-iisa niya ngayon. So sa mga kapatid pa, medyo traffic po, iba ay nasa kalye pa. So welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Tayo po ngayon ay iniko ng Panginoon para sa kanyang glory. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ipon niyo sa amin, Lord. Minsan sinabi ninyo na ang mga Israelitang sumusunod sa inyo ay nakita ninyo na parang tupa na walang pastol. Ngunit salamat po, Ama, dahil kayo po ngayon ay aming tagapag-alaga ng aming kaluluwa bilang pastol ng aming buhay, Panginoon. Iniipon mo rin kami, Panginoon, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, hinahayag mo ang iyong kalooban at sa tulong ng mga kasulatan mo, ang sinabi mo, ang Ebanghelyo ay papatuloy na aming nadidinig. At nais mo, Lord, na kami ay maging tulad ninyo. Salamat po sa iyong kabutihan na ariin kami maging tulad ninyo. Our purpose, Lord, according to your image and likeness na tulad ng sinabi mo, Lord, bago mo nilikha si Adan. Salamat po. Nawa, mapustos kami ng Espiritu Santo at mahadakila namin ang pangalan mo sa kaitaasan. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Thank you, Lord God. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.
hindi kayang tumbasan, Lord, sa ginawa ninyo, Calvary, ang mga may offer namin sa iyo, Lord. Higit sa lahat yun, Panginoon, na siyang dakilang anak ng Diyos ay bumaba upang mamatay para sa mga makasalanan, ay hindi kayang tumbasan ng sino man. Dahil wala na pong anak ng Diyos na manggagaling sa langit para gawin yun. Jesus is the only begotten Son. Wala na pong pwedeng kaya salamat po, Ama, sa kalayaan, Lord. Pinagkalabo sa aming Panginoon. Lord God. You're so good, Panginoon. Yes, Lord God. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. Minsan pa, amazing love, amazing love that welcomes me, the kindness of mercy
Lord, salamat po sa iyong patuloy na kabutihan bawat isa, Lord. Panginoon, pagkakailan po kami sa mga ito. We praise you, Jesus, for everything, Lord, ginawa sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. Wala po. We promise to deep the words I am for you, I am for you. With all of my weakness I come. I need of you, I need of you. Savior, save me. Healer, heal me. Jesus, have your way. King of glory, reign in me. Reign in me. I surrender to you, Lord. I surrender to you alone. Your will be done. Your will be done. With all of my heart, I restore my life to you. It's all for you, Savior, Savior, save me. Healer, heal me. Jesus, have your way. King of glory, reign in me. Reign in me, Savior, Savior, save me. Healer, heal me. Jesus, have your way. King of glory, reign in me. Reign in me. Forever I will say, you are good, and your promises will never fade away. Never fade away. Pouring out your strength and your joy is everlasting. I will never be the same. And I will never be the same. Savior, save me. Healer, heal me. Jesus, have your way. King of glory, reign in me. Reign in me, Savior, Savior, save me. Healer, heal me. Jesus, have your way. King of glory, reign in me. Reign in me, what a nice Savior, save me. Mercy, healer, heal me. Jesus, have your way. Jesus, have your way. King of glory, reign in me. Reign, reign, reign in me. Reign in me, reign in me. Reign in me. Yes, Lord, thank you, Jesus. Ngayon ko'y magkaroon sa aming Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming nalilikluhod sa iyong kahabagan, papakumbaga. Patuloy din namin tinataas. Alam namin po, Lord, ng mga traffic, saway makarating po
at ligtas ang iba naming kapatid na parating pa ang Panginoon. Purihin ka, Ama, ang Espiritu mo ang siyang mga laga sa aming Espiritu, Panginoon. Aming kaluluwa at aming physical na spirito, Lord. Salamat po, Ama. Pinapas ko to. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po. Good morning po. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Dito lang po yan sa Aktibuan, San Mateo Rizal, Philippines po tayo. And sa Philippines. Next po. Ngayon po ay ika-300 full midweek Bible service po natin. Every Wednesday po yan ng 6:30 p.m. And we're on the study of Book of Judges, chapter 7, verses 1 and beginning verse 1 po. Ngayon po is ika-437 Sunday worship service po natin, and start po yan ng 9 a.m. to 10:30 a.m. po. Ngayon po is nasa Gospel of Luke po tayo, chapter 13, verses 10 to 17. Yung title po is Christ Heals the Crippled Woman. And please occupy po the front seats para po yung mga dadating po sa likod na lamang po sila mauupo. And please turn off or put in silence po ang mga cellphones po natin para hindi rin po maka-score po sa teaching ni Pastor. And please refrain from talking with each other din po para makafocus po tayo sa Word of God po. And please take the best care using our church Bibles po. Nasa likod naman po yun sa left side po. And the love offering box po, if kinakausap po tayo ni Lord, yun po, magbigay po tayo if ano pong will po ni Lord at ng puso po natin. And please follow din po the YouTube of Pastor Zabi Belleflor. And doon po yung mga Sunday teachings po niya, and the Wednesday din po, saka po yung mga sa mga jails po. Jails ministry po. Next po. First timers po, wala po. Next po. Wedding anniversary, wala po. Birthdays po. Sweet. Okay po. Wala na po. Wala na po. Let's get to another po. First time here, eh. Many timers. Hello. Purihin si Lord. Good morning ulit. So, purihin si Lord sa umagang ito at tayo po ay pasalamat sa Kanya. Kagabi po, grabe ang traffic daw. Maraming nagreklamo, no? Ngayon po kasi baka nagpe-prepare na po yung mga barricade,
barrier kasi may zona bukas. Eh, usually, dyan pa lang, hinaharang na at medyo mahigpit na yung ano. But ganun pa man, patuloy po tayo sa Panginoon. Open your Bible sa Lucas 13 po. Tayo naman po ay nag-aaral ng series of study. Hindi po tayo series ng 1 month, 2 months, kundi buong gawain natin ay series. We start with the Gospel of Luke at matatapos tayo hanggang Revelation. Every Sunday po yon. Maliban na lang kapag may mga occasional celebration like Christmas or resurrection celebration. Pero kapag wala, dire-diretso lang po. So sa mga hindi po nakakaalam, natapos po natin yung Book of John hanggang Revelation for 7.5 years. Kaya salamat kay Lord at tayo po ay pinagpapala sa kanyang kaalaman. So, last week po, kung maalala po ninyo, si Brother Jimboy po ang nag-share. Short, lang po, summary. So, ang Panginoon, Jesus ay after na yung sinare ko po 2 weeks ago, yung Luke 12:57 to 58 hanggang 59, yung sinasabi doon na makipag-reconcile kayo bago kayo dalhin sa korte or sa barangay, sa tanod, ay biglang may nagtanong kay Jesus na paano makikipag-reconcile, parang ganon. Si Pontius Pilate na pumatay ng maraming tao. So dito po, intentional yung binanggit po ni Jesus dito, yung intentional killing, at yung pangalawa, yung accidental tragedy that involves casualty. So si Lord hindi po nag-focus dun sa ginawa ni Pontius Pilate, nag-focus siya dun sa ginawa ng tao bago siya namatay. Kaya ang concern ni Jesus is not dun sa tao na gumawa, kasi may kabayaran na po yon, mayroong maghahatol doon, at doon sa gumawa ng mga krimen, ang concern ng Panginoon, kung nakapaghingi ba ng kapatawaran yung taong namatay bago napatay ni Pontius Pilate, o kaya bago na-aksidente, yung 18 yata yun, na nabagsakan. So, ang concern ng Panginoon, yung repentance. Gusto ng Panginoon, nakakapagsisi yung tao bago po siya pumanaw. Amen? At ayaw ni Lord na may mangyaring masama at ayaw ni Lord na merong tinatawag na kapahamakan na ang tao ay mamatay nang wala siya sa pagsisisi. Tignan lang natin itong binabanggit kay Ezekiel. Sabi nga ni Ezekiel, 18:23 to 24. Mayroon ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. At hindi ba mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Hindi masaya ang Panginoon kapag may masamang tao na mamatay. Ngunit kapag ang matuwid ay humiwalay sa kanyang pagiging matuwid at gumawa ng kasamaan at gumagawa ng gayunting kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay siya. Walang kaalalahanin sa mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. Dahil sa kataksilan na kanyang pinagkasala at sa kasalanan na kanyang ginawa, siya ay mamamatay. So, ang Panginoon ay, kaya do sa sinishare teaching ni Brother Jimboy, ang concern ng Panginoon ay yung magsisi bago mamatay. So, let's pray. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Dinala niyo po kaming ligtas at itinawid sa mga kapahamakan sa kalye at sa traffic. Salamat po sa bawat kapatid na narito. Napakahalaga po na narito ngayon dahil ang teaching po ngayon ay yung kung sino yung nasa church, siya yung nakakaranas ng blessing. Kung sino nasa church, siya yung itinutuwid ng Panginoon. Kung sino nasa church, siya yung nakakaranas ng pagpapala, maging spiritual man. Kaya salamat po sa mga narito ngayon na dinala niyo po at kami ay makikita ninyo
at maunawaan namin ang mensahe ng teaching ninyo sa umagang ito. Salamat po, Ama. Tinatas ko po ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Lucas 13 tayo, verse 10. Beginning verse 10. So, salamat kay Brother Jimboy sa mag-share ng gospel. So, ngayon pala, nagpapasalamat na rin ako kay Brother Don sa August. Amen. Okay. Wala pa. Kita mo yung faith ko. Verse 10. Noon ay nagtuturo siya sa isa sa mga sinagoga ng araw ng Sabat. Okay. Noon. Okay. Ang Panginoon, ang pakay naman talaga ng Panginoon ang pagtuturo. Ang Sabat po ay lugar po na kung saan talaga ay nagtuturo. Kung hindi man si Jesus, ang ruler po dito ay siya pumipili ng binabasa. So during the time of Christ, mga kapatid, 6 hanggang 12 sinagoga yung na-build o na-build sa Galilea. So isa dito yung lugar na ito na nagturo si Jesus. Konting ano pa, kasi lagi tayong dumadaan sa sinagoga, dagdag kaalaman lang ng konti. So what is the function of sinagoga o synagogue? Nabanggit ko na po yung place of assembly, a Jewish institution for the reading, expository, or exposition of the Holy Scripture. Yung pagbabasa po, ito po ay nag-start po ng more or less sa panahon pa nung Babylonian captivity dahil wala po silang templo, so nagsimula sila sa bahay para gawin at makinig ng Scripture. Pero, according sa history, first century lang nagsimula din daw yung pagbabasa ng scripture sa sinagoga. Sa sinagoga kasi, nagpe-pray, lalo pag Sabat. First century lang na binabasa. Now, tingnan lang natin po yung picture. Konting picture lang po nung ruin na mga bakas na mga na-destroy na sinagoga. First in Capernaum. Para lang ng konti, para magtutur muna tayo. Konti lang. Ano ba itsura ng sinagoga? Dati maliit lang, hanggang sa lumaki na. Hindi yan. Picture. Walang picture, ganyan lang. Yan, isa yan. Capernaum. Parang nag-drive-thru tayo sa history. Hindi naman tiyak kung yan yung panahon ni Jesus, pero yan po yung bakas na nasira na ng mga gera, ng mga panahon ng labanan, na may nakita sa Capernaum. Pero hindi tiyak kung yan po yung home base ni Jesus na lagi niya pinupuntahan. So, uncertain po yun. Meron pa? Yan naman ang sinagoga sa Makati. Meron sa Makati. So, kahit di sunod-sunod. Ay, wag yan. Mamaya na yan. Okay, mamaya may maganda tayong ano dyan. Ibig sabihin yan. Okay, yun lang naman mga kapatid. Sige, mamaya na. So, wag na, mahirapan kaya tayo. Inside the sinagoga sa Pilipinas po yan. Sino to? Si Tagle. Hindi siya pa siya dati. Yan ang altar ng flag ng Philippines tsaka Israel. Sa Makati. Alam niyo po sa Pilipinas, nagkaroon ng temple, parang temple na po siya na sinagoga sa Top Avenue 1922. Pakikita natin diyan. Nasira po 'yun ng panahon ng gera ng Hapon. Yan. Yan yung synagogue noong 1922. Connect. Okay. Sige. So, yun lang muna mga kapatid, no? Pero meron po tayo isang sinagoga sa Makati. Ruin pa rin niya yung mga... Actually, palagay ko, mga latest na to Wala na si Jesus dyan nung panahon na yan na nagawa. Kasi malaki na siya
Ganun pa man, mga kapatid, may bakas pa rin po tayo makikita sa Israel. Ngayon, ito ngayon po, sa Israel, yan na po yung pinaka-templo. Sinagoga lang yan, ha? Sige pa. May isa pa. Sa sinagoga lang po yan, ha? Mga kapatid. Hindi yan. Nawala. But anyway, nasa 10,000 to 15,000 sinagog sa Israel ang meron nakatindig ngayon. Okay. So, diretso ko lang. Okay na, Sandy. So, ngayon, mga kapatid, si Jesus po dito sa verse 10, sinagoga, nagtuturo, araw ng Sabat. Madalas niya pong ginagawa ito na siya ay nagtuturo. Isa sa mga event ay Lucas 4, verse 16 to 30, no? Nagsalita siya din dito. Patingnan natin, verse 11, Lucas 13, verse 11. Dito sa loob ng sinagoga, ay naroon ng isang babae na may espiritu ng karamdaman sa loob ng 18 taon. Siya ay baluktot at hindi niya kayang tumayo ng talagang matuwid. So sa loob ng sinagoga, mga kapatid, araw ng Sabat, may umattend ng church. 18 years na po siyang baluktot. Hakta na kay baluktot. Parang hindi naman siguro ganun, no? Ganon. Okay, so wala pong balita. Wala pong nakalagay dito kung anong klase ng sakit. Pero, sa panahon natin ngayon, nakikita na natin yung mga sakit na tulad ng ganitong babae. So, ang pinaka-famous na kilala rito, yung tinatawag na osteoporosis. Alam niyo po ba, sa mga babae, 80% to 85%, according sa statistics, ang babae ay nakakaranas ng osteoporosis. Osteo. Bumabaluktot. So, yun lang naman ang ating suspect na sakit. Wala naman binanggit kung anong klase. So, isa po ito sa umaattend ng church. Kung titignan po natin ang itsura niyan, mga kapatid, napakahirap pagbaluktot, no? Para bang, nakakita po ako niya, may edad na. So, pero nakikita ko, naglalakad, namamalengke. Pero gano'n na po siya. Verse 12. Nang siya'y makita ni Jesus, kanyang tinawag siya at sinabi sa kanya, babae, pinalaya ka na sa iyong sugat. Sakit. Sorry. Malabo na tayo mata ko. Sugat tuloy. Nagkaroon ng sugat. Okay. Baluktot na kanina eh. Baluktot yung paningin ko eh. Sensya na. So, si Jesus ay nakita siya. So, mga kapatid, no? How many times sa record ng Bible na panglima po ito na nakikita ni Jesus at nakakakita siya at nagpapagaling siya tuwing pumupunta siya ng sinagoga. At karamihan po ay Sabat. Lagi po natataon ay Sabat ang panahon na lagi siya nagpapagaling. Ang Sabat po kasi mas maraming tao. Kasi araw yun ng pagsimba o pagsamba. Kaya maraming tao. So si Jesus po, talagang ginusto niyang i-expose yung kanyang sarili para makita yung prophecy na siya na po yung Mesiyas. So si Jesus po ay nagmamatsyag po sa loob ng church. Even sa Luke chapter 6 verse 6 to 11, meron po doon, pinagaling naman ni Jesus yung tuyo ang kamay. So paano malalaman ni Jesus na tuyo ang kamay? Pero nakita niya yon. Pinagaling din po yon. So many times po, marami pong bagay, marami pong ginagawa si Jesus na natatapat ng sinagoga. Ganito rin dito, nakita ni Jesus yung babae, walang sugat ha, may sakit. Ha? So sabi dito sa NIV, woman, you are set free from your infirmity. Okay? So nakita siya ng Panginoon. Bakit siya nakita? Dahil umatin siya ng church. Amen? So binigyan siya ng assurance ng Panginoon. Magiging malaya ka na. Sabi ng Panginoon. Verse 13, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanya at kaagad siyang naunat
at niluwalhati niya ang Diyos. So naandun yung una, verse 12, andun yung assurance, yung salita ng Panginoon na malaya ka na. But verse 13, dito nagkaroon ng katuparan, yung assurance ni Jesus, nung siya ay hinawakan ni Kristo, pinatong ang kamay, at itinuwid ang babae. Kaagad siyang naunat. So, Jesus is not only teaching na pinakikinggan ng babae, but also touching our lives. O, maraming tao na pong hinawakan si Jesus. Hindi po siya naiilang kahit na pumiketong na nakakahawa. Hinahawakan ni Jesus. So, in verse 12, andun yung deliverance ni Jesus sa babae. Malaya ka. Magiging malaya ka na. And then, sa verse 13, nung hinawakan pa ni Jesus, andun yung katuparan. At, dahil sa nangyari, niluwalhati niya ang Diyos. Amen? So, isang blessing na naman nakita natin dito. Nag-perform na naman ng makahimalang bagay ang Panginoon. Bakit po? No, bakit po nangyari po ito sa babae? Imagine niyo po mga kapatid, mahirap maglakad para pumunta ng church every Sabbath dahil lang sa pagtupad sa kautusan ni Moses. Natutuwa po ako dito sa church, mga kapatid. No? Si Brother Mel. Lalo mahirap maglakad si Brother Mel. Wala po siyang nakikita. At may naglalakad man, si Brother Edgar, naglalaan ng oras. Inoorasan niya yung lakad niya para makarating dito sa church. So nakikita ni Lord yung inyong mga sacrificial faith, mga kapatid. Amen? Dati si Brother Mel, sabi nga niya, pag may nararamdaman, hindi na tumutuloy. Kaya natutuwa kami ngayon. May nararamdaman, o wala, tuloy-tuloy. Amen, Brother Mel? So praise the Lord, no, mga kapatid, no? Ang church po ay para sa lahat. Matuwid, baluktot, may kapansanan, walang sakit, makasalanan, matuwid, o walang kasalanan, kung yun ang tinitingnan natin, lahat po tayo ay pinag-iisa ng Panginoon sa church. At ang kagandahan dito, nakita ni Jesus. Even yung kamay, ito yung kamay na lalaki, nakita rin ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, sa church, ang Panginoon, very personal siya. Nakikita niya sa sinagoga, isa-isa, dalawa, tatlo. Pero pag sa labas, hindi lahat nakikita ng Panginoon kasi sa dami ng tao. Maliban lang kung lalapit ka, sisigaw ka, like Bartimaeus, David, Son of God. No? Pagalingin mo ako. Pero, pag sa church kasi, ang Panginoon ay tumitingin. Nakikita niya rin kayo ngayon. Amen? Siyempre, yung mga nasa church. Paano yung wala sa church? Sorry po. Wala kayo But anyway, hanggang sa nakapagpuri po. Kaya nga, in-encourage ko po marami na sana narito kayo sa church o kaya kung kayo malayo dito sa mga viewers, lagi po kayo umattend ng church service. Sunday or any schedule na merong gawain sa Panginoon. Okay, so nag-glorify ang Panginoon Diyos sa ginawa ni Jesus. Verse 14, subalit ang pinuno ng sinagoga nagalit sapagkat si Jesus ay nagpagaling sa Sabat. So galit po siya. Ay nagsasabi sa maraming tao. Sa maraming tao siya nagsabi, may 6 na araw na dapat gumawa. Pumarito kayo sa mga araw na iyon at kayo'y pagagalingin at hindi sa araw ng Sabat. Okay. So, ang ruler ng sinagoga, ang tawag po dito ay Archis Synagogos in Greek. Meron pang isang minister ng sinagoga, ang tawag naman ay Hasan. Siya po yung taga-ayos, taga-bigay ng Bible, at ang pumipili ng binabasa sa loob ng sinagoga, yung ruler. Ang minister, ang tawag ay Hasan in Hebrew. Archis Synagogos, in Greek naman, yung ruler ng sinagoga. So itong ruler na ito, mga kapatid, ay nagparinig. No? Hindi niya diniretso si Jesus.
Kayong, ano sabi dito? May 6 na araw na dapat gumawa, no? Pumunta kayo sa mga araw na iyon. Huwag lang ang Sabat o Shabbat. Mga kapatid, napakarami pong record sa Bible na talagang every Sabbath ay nagpapagaling si Jesus. Whether ito ay natataon o sinasadya ng Panginoon. Dahil nga ang Sabbath ay maraming umaattend. So every time na merong ganon. And then ang John 18:20 lang nabanggit nung dinakip si Jesus. Sabi nga ni Jesus, lagi ako nasa sinagoga. So pwedeng Monday or Sunday to o 7 days a week. Lagi siya nasa sinagoga kahit hindi Sabbath. So every day. Kaya alam nung leader na every day Jesus is inside the Sabbath. Alam niya na kasi ang Sabado, alam niya na ang Sunday to Friday, ando si Jesus. Kaya nga sabi niya, pumunta kayo, 6 na araw, wag lang ang Sabat. So nakikita nung nare-record yung pagdating ni Jesus everyday sa Sabat, sa sinagoga ng Sabat. And everyday po, hindi lang Sabat. So alam ng pinuno. Dahil in Luke chapter 4 verse 16, Luke 6:1 verse 11, Mark 6 verse 2, Matthew 4 verse 23, ay nagpupunta si Jesus sa sakto naman Sabat at nagpapagaling. So dito, parang sinasabi nung ruler na Sunday to Friday except Sabat, parang tila sounds like a good parang favor kay Jesus. Parang favor kay Jesus. May 6 na araw. Pagaling kayo. Tapos 1 day, yung Sabat ay hindi. Except Sabat. Ito po ay harap-harapan po na pagpaparinig kay Jesus. Ba't hindi niya sinabi kay Jesus ng harap-harapan? Tila concern siya sa pagpapagaling ni Jesus. Para sinasabi na ang clinic ni Jesus ay Sunday to Friday. But Sabbath is closed. So parang clinic ba ito? Na kailangan mayroong pagsasara at mayroong off. So sabi dito ni Jesus in verse 15. Basahin ko lang po yung verse 15, okay? At sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga mapagkunwari, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno mula sa sabsaban at ito ay inilalabas upang painumin? So, ang balik ni Jesus, mapagkunwari, ilang beses binabanggit yung hypocrite, sabi dito, di ba, sa NIV or in New King James. Mapagkunwari, parang sinasabi ni Jesus, parang totoo kayo na hindi kayo kumikilos ng Sabat. Pero, ang lalaking baka ninyo at ang asno ninyo ay kinakalagan ninyo para painumin at dinadala sa mula sa sabsaban. Sabi ni Jesus. So, dalawa po yung pwede natin tingnan dito na pagiging hipokrito ng ruler na ito. Una, naniniwala sila sa himala. Okay, sa pagpapagaling ni Jesus. Pero, maliban lang na gawin iyon ng Sabat. Ito ay pagkukunwari at sinabi nga ni Jesus, kinakalagan nga ninyo yung baka at yung asno. At ang ikalawang pagkukunwari dito, yung parang totoong concern sila sa pagtupad ng Sabat dahil nga sila po ay lumalabag din. Ano po ba ang mga detalyeng nakapaloob sa Sabat sa utos ni Moses? Ano po yung mga detalye? Tignan natin muna, Exodus 20 verse 8 to 10. Ito po ay ika-4 na utos sa 10 utos ng Panginoon. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal, sabi ni Jesus.
6 na araw kang gagawa at yung gagawin ng lahat ng iyong gawain. Mukhang tama naman yung ruler. Verse 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Okay, kung titignan natin dito, yung the word huwag kang gagawa, yung mga workers, even yung mga anak, lalaki, babae, even yung alipin, gumagawa yan. Babae, lalaki, alipin, yung baka, gumagawa po yan. Nag-aararo po yan. Even yung mga dayuhan sa loob ng iyong pintuang bayan o pintuan na hindi dapat nangangalakal sa araw ng Sabat. Okay, tignan pa natin yan. Exodus 23:12. 6 na araw na gagawin mo ang iyong gawain. Kanina walang nakalagay na asno, no? Ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga. At ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang tagka-ibang bayan ay makapagpahinga. Ano po ba ang trabaho ng baka? Ang baka po ay nag-aararo. Ang baka po ay nag-harvest din, tumutulong mag-harvest. Yung hina-harvest, dito kinakarga sa asno. Ang asno, ang trabaho niya ay siya ay kargador. Kumbaga sa atin, yan ang pick-up truck. Diyan kinakarga sa asno. Magkatuwang po yan, baka at asno pagdating sa pagtatrabaho sa bukid. So, bakang lalaki ang binabanggit dito ni Jesus. So, nag-aararo po yun. Kaya nga sinasabi ni Jesus, alam ni Jesus, bakit? Tagaroon siya eh. At alam niya, nakikita niya, ang lahing pinanggalingan niya sa lupa, ay mga Hudyo. So sabi ni Jesus, hipokrito. By the way, nabanggit ko po dito 3 types of or forms of hypocrisy. Actually, 4 na po, nadagdagan na. Una, inconsistency, saying one thing and doing the exact opposite. Number 2, pretense, pagpupunwari din. Faking virtues or belief you do not actually hold. Number 3, blame, criticizing others for a bad action that you also do. Pang-4, nagkaroon ng pang-4, complacency, in double standard. Expecting lower standards for yourselves than you demand from other people. So lahat po ito ay halos may maling katangian ng ruler ng sinagoga. By the way, ang ruler ng sinagoga, isa rin sa mga ruler niyan, Pariseo. So ngayon, ang interpretation ng ruler na ito, yung archi-sinagogos, kung tawagin, leader ni Jesus, leader ng parang tila doktor si Jesus. Ang tingin niya, si Jesus ay parang ordinaryong doktor na mayroong clinic na nagpapagaling. Maari, hindi lang na-record ng Bible na nagpapagaling din si Jesus ng Sunday, Monday, Tuesday. Kaya pinababalik niya ng ruler yung mga tao, Sunday, 6 days kayong pumunta rito, wag lang Sabat. By the way, ang Sabat po nagsisimula ng sunset ng Friday at nagtatapos ng sunset ng Saturday. But yung Friday is a preparation day. In Greek word, paraskebe. Tatapusin lahat ng trabaho hanggang bago mag-sunset. And according to Flavius Josephus, a first century Jewish historian, the priest blew the trumpets in Jerusalem to signal the exact arrival and close of the Sabbath. Yung oras kasi hindi eksakto eh. Basta once na bumagsak lang yung nag-sunset po, yun na po yung oras. Pero si Jesus po ay hindi po siya doktor na merong clinic na papupuntahin niya 6 days a week at ikapitong araw magpapahinga. Hindi po siya ganon. Yung mga doktor natin sa panahon natin, ganon ang ginagawa. Di po ba? Pag Sunday ay hindi nagtatrabaho.
Monday to Saturday lang. Jesus is a divine healer. Si Kristo po ay isang doktor na hindi naniningil ng bayad. Ang mission niya ay magpagaling, bonus lang po ito eh. Ang mission niya ay, sabi ni Jesus, dumating ako hindi para sa mga matuwid, kundi sa makasalanan tungo sa pagsisisi. Ang ginagawa lang ni Jesus, kaya siya nagpapagaling para ma-recognize na siya na yung Mesiyas na ipinopropesiya. Pero yung ginagawa niyang pagpapagaling, hindi po yun ako-cover po nung ginagawa ng Sabat. Hindi po siya cover nun. Tingnan pa natin, Deuteronomy 5 verse 14, yung karagdagan po. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ang iyong anak na lalaki o anak na babae, niya yung aliping lalaki o aliping babae, niya yung baka, niya yung asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang mga dayuhang, kahit nga iba anumang hayop ni ang mga dayo ang nasa loob ng iyong mga pintuan upang ang iyong aliping lalaki at aliping babae makapagpahingang gaya mo. So ngayon, ang sinasabi ni Jesus, mga kapatid, kinokorek din ni Jesus yung mga pariseyo o kaya yung mga ruler ng sinagoga. Bakit ninyo pinaiinom yung baka ninyo at yung asno ninyo? Mga kapatid, so specific si Jesus. Walang pwedeng ipintas kay Jesus kung nagpapagaling siya because hindi siya nagtatrabaho. Ang tinutukoy na, at tatlo na nga yung ginagamit nating batayan para malaman lang natin na more on mga working involved sa pagtatrabaho po yung mga pinagbabawal po na gawin. Si Jesus po hindi naniningil sa kanyang pagpapagaling. Hindi siya nagtatrabaho. Kaya hindi po siya sakop ng mga trabahong tinutukoy ng Sabat. Samantala, ang mga ito, kinakalagan yung asno, kinakalagan yung ay mga involved yun sa trabaho yung baka. Bakit kinakalagan? Hindi ba pwede mag-fasting? Sabi nga dito, one day lang Walang gagawa. Kahit pa inumin. Fasting po yan. Kasama ng tao na nagpapahinga. Papahingay mo, ibig sabihin, hindi gagawa. So, Jesus, nirespeto niya po ang Sabat. Kaya dapat, mga kapatid, ang church po, sa panahon natin, ang Sabat po ay Sunday na po. Dahil Sunday po, muling nabuhay si Jesus, so nasanay na po tayo ng linggo. Tulad ng mga apostol na ginawa nilang linggo po. Hanggang 1 year, hanggang 150 years, ginagawa po yung Sabado, Sabat, 2 araw sila nagpapahinga, Sabat tsaka Sunday. Day of the Lord naman yung Sunday. Ngayon, nag-iisa na lang. Nasanay na po. Ibig sa panahon natin, nasanay na rin po tayo ng linggo. By the way, ang Sabat po, kung tawagin po, ang ibig sabihin niya, rest. Hindi po siya Sabado, ha? Hindi po siya Sabado. Ang meaning ng Sabbath rest, ang Shabbat ay rest. So, ang iba, ang ginagawa, ang meaning daw ng Shabbat is Saturday, kaya yung iba, Saturday nagkakaroon ng fellowship like sa Badista. It is not really, yun ang kahulugan nun. Ang ibig sabihin ng Shabbat is rest, pahinga. Kaya kahit na anong araw po ito, basta may pahinga ka sa loob ng isang araw sa loob ng isang linggo. Kaya kapatid, in-encourage ko po ang mga wala sa church. Kung kayo po ay umaattend ng church every Sunday, wag po ninyong hayaan na maging absent kayo. Ang Panginoong Yesus ay laging ang Espiritu ng Panginoong Yesus ay laging nasa Sunday din. Lagi siyang pumupunta, spiritually speaking, ng Sunday. Nakikita tayo, mga kapatid. Kaya alam ng Panginoon kung sino yung absent. Kaya mga kapatid, yung pagtatrabaho ng Sunday, hindi po talaga binago yun ni Jesus. Bawal pa talaga yon.
kahit nagtatrabaho ng Sunday para lang magtrabaho, absent ng church, bawal po sa batas yun. Huwag natin hayaan na singilin tayo sa takdang panahon. Kasi hindi po naniningil kaagad ng Panginoon ngayon. Pero pwedeng maningil yan anumang oras. So si Jesus po ay isang divine doctor. Pero sa lahat yata ng doktor, siya lang nga walang pera sa bulsa, no? Lahat ng mga doktor mapepera. So Jesus he observes both prophecy and the law. Sabi sa Matthew 5:17, tinutupad niya ang batas, hindi siya dumating para sirain ito, kundi tinutupad niya ang batas at tinutupad niya rin ang propesiya. Kaya mga kapatid, ang Panginoon, wala po siyang binibreak na batas. Pareho niya sinusunod ito, he obeyed the principle, yung prophecy, and then yung the law. Yung prophecy rin kasi mga kapatid, napakahalaga po. Minsan maninimbang si Jesus pero wala naman siyang dinidisobey na batas. So lamang pa rin talaga sa kanya, sa panahon niya na ipakita na siya na po yung sinasabi ni Prophet Isaiah para makita yung pagpapagaling niya na magkaroon sila ng kaisipan na siya na yung sinasabi ni Prophet Isaiah. Tingnan natin muna rito, 35 verse 46. Isaiah 35 verse 46. Sabi rito, inyong sabihin sa kanila na may matatakoting puso. Kayo magpakatapang, huwag kayo matakot. Narito, tingnan mo, ang inyong Diyos ay darating na may paghihiganti. Na may ganti ng Diyos, siya'y darating at ililigtas kayo. Okay? Verse 5. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag. Ayan na po. Si Jesus lang po yan. Mga kapatid, wala na po si Elijah dyan, tsaka si Elisha yung panahon na yan. At ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. So wala na pong ibang nagpapagaling. Kaya yan ay patungo lang kay Jesus. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at batis sa disyerto. Yan po ay para mahayag at makita nila, ma-recognize nila si Jesus. Gusto ni Jesus na magpakita siya ng mga pagpapahayag ng mga propesiya para mapulpil yung propesiya, makita sa kanya. Pero wala siyang nilalabag naman sa batas. Verse 16, tuloy ko lang po. Patuloy nagsalita si Jesus. Hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon ay kalagan sa pagkagapos na ito sa araw ng Sabat. Okay. So, daughter of Abraham, bound by Satan for 18 years. So, bakit nabanggit si Abraham? Okay. Madalas po, may nababanggit din si Abraham, even kay Sakeo. Si Sakeo, nung kinalagan niyang Panginoong Isus, yung pagiging greed niya, sabi niya, ibibigay niya ng 4 na bahagi ang kung siya may nadaya. So na-release po yung at siya po ay nakalaya rin. Sabi ni Jesus, di ba, siya rin anak ni Abraham? Bakit Abraham nababanggit? Si Abraham po ay larawan din po, no, ng pananampalataya. Sacrificial faith. Una, nung inoffer niya si Israel o si Isaac. Genesis 32 verse 28. And the first mission of Christ para ipaunawa sa mga Israelita, ang first mission ni Jesus talaga ay para sa mga Israelita. Yung mga anak ni Abraham. Matthew 10 verse 5 to 6, ano sabi ni Jesus dito? Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa puok ng mga hintil at huwag kayong papasok sa aliwang bayan ng mga Samaritano. So, 12 apostles po ito, Verse 6, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa
sa bahay ni Israel. So, ang top priority ni Jesus nung siya ay narito ay para sa mga anak ni Abraham. Siya rin ay anak ni Abraham. And Abraham, nagpapakita ito ng pure faith, pananampalataya. Na tulad nung babae ito na meron siyang katangian doon, sa kabila ng baluktot po siya, sa kabila po ng hirap siyang maglakad, sa kabila po nung 18 years na po siyang pinahihirapan, ako po naniniwala na every Sabbath andun po yan. Posible nga, ba't napalaman ni Jesus na 18 years? Kung si Jesus po ay lagi pumunta ng Sabbath, kahit hindi pa siya nabautisman ni dyan, kasi nga, ang Sabbath naman, 13 years old and above, pwede ka nang umatin ng mga batas ng Sabbath ng Panginoon. So si Jesus, maaari at the age of 16, 17, 18, maaari nakikita niya na to. Lalo sa Galilee po nakatira. Mga kapatid. So kung ang leader ng sinagoga ay kinakalagan yung tupa kambing, ba't hindi sila makapagtiis na one day lang naman magpapasting yon? While yung babae, 18 years pinahirapan, yun ba naman ay palalagpasin ni Jesus na hindi kalagan sa araw ng Sabat? Naging alipin, nabanggit ni si Satanas. Mga kapatid, kaya wag po kayong magsasabi na pag makakita kayo ng baluktot, yan, alipin ni Satanas. Baka naman sabihin niyo yan, ha? Mga kapatid, si Jesus lang nakakaalam nito. Malay natin. Hindi ko sinasabi, no? Baka yung mga nagkakaroon ng sakit, si Lord, sabi ni Jesus May mga sakit po na pipe, binabanggit doon na may binabanggit si Jesus na maruming espiritu, pinalalaya sa pipe. So may mga sakit na ginagamit ni Jesus si Satan. Evil, devil, Satan, may mga ganon. So pinakikilala ni Jesus who is Satan. Pero ngayon, dahil nga ang teknolohiya ay nag-evolve, sasabihin naman ng mga doktor syempre ngayon, ay uminom kayo ng gatas na pampadiretso. Ano lang yan, kasi sa katandaan natin talagang gano'n, nakukuba talaga tayo. Maaring walang doktor na magsasabi, inaalihan ka naman sa mag-spirito. Ewan ko lang, wala naman siguro magsasabi nun. Medyo masakit po yung sabihin, di ba? But si Jesus, sinasabi niya, 18 years na pinahirapan. Yun lang ang paraan ni Satan, no? Ibig sabihin, yung pagpapahirap na kuba. Pero sabi ko nga, even yung mga pipi ay pinahirapan din ni Satan. Even yung mga nakita natin, na pag-aralan natin yung masamang spirito na nakakatiwak, nakatanikala sa sementeryo ay pinahirapan din ni Satan. Yung lagnat, maraming sinasabi si Jesus na na-involve si Satan. Naniniwala pa rin ba kayo sa panahon ngayon na ang sakit ay pwedeng may kinalaman si Satanas? Sa panahon ngayon, naniniwala pa rin kayo? O, sabi ni Brother Edgar, Amen. Amen, mga kapatid. Kaya lang pag nagpakonsulta ka, sobra ka sa sugar. Ay, sobra ka sa maalat. Pag nakukuba, osteoporosis, pag may osteo ba, ano bang kulang doon? Kulang sa gatas. Kulang ka sa gatas. Calcium. Siyempre, yun nasasabihin, di ba? Wala naman sinabi si Jesus, sa kulang, 18 years siyang hindi ginagatasan ni Satan. Wala. 18 years siyang hindi nakakainom ng gatas. Ang gatas nila nun, mga kapatid, ay mas matitibay. Wala pang synthetic, ang gatas ngayon. Walang powder noon.
Kaya imposible po na magkaroon ng ganito noon na kulang sa gatas. May baka, may tupa, yun lang asahan lang. Gatas ng ina. But anyway, pag-pray na lang natin. Pero ako po'y naniniwala na meron pa rin pong kinalaman si Satan sa mga sakit natin. Halimbawa, pinagbawalan ka ng doktor gawin yan. Ikaw naman, matigas ang ulo. Di ba, yung mga tumatanggi, yung mga umaayaw sa mga correction, si Satanas na sa'yo. Sinabihan ka ng doktor na bawal yan, bawal yan. Di ba, yung mga kumokontra kay Jesus, tinatawag ni Jesus like si Peter, Satanas, lumayo ka sa akin. Yung mga kumukontra sa mga advices na mga doktor. Lakas na na. Lakas na, bro. Asis, assuming na may sakit. Assuming yun. Walang pangukontra yun eh. Anyway, mga kapatid, sige, diretso lang natin. So, mahirap po siya makita na pero kumikilos po ang spirito ni Satan. Ako po naniniwala, kumikilos pa rin siya. Pero mahirap po siyang ma-segregate. Ito, si Satan to. Ito, kulang to sa sa gatas. Sa ngayon, di ko masabi yon. Pero, naniniwala pa rin ako na may kinalaman pa rin si Satan sa mga nangyayaring sakit. Is it amen? Amen. Amen. Bro, lakas mo, brother Ramil. Amen. Okay, mga kapatid, sige. Okay. So ngayon, ito yung kalayaan ng babae, no? Yung fulfillment ng sinabi ni Jesus. Yung makita po ito na malaman nila, kasi maraming nagsusuri. Sa verse 17, maraming nakikinig. Sa verse 17, mamaya naman, yun ang pinaka-end nating maraming tumitingin kay Jesus siguro at saka tumitingin doon sa ruler at tumitingin sa babae. So, nagmamasid sila, nag-observe, nag-aaral sila sa mga sinasabi ni Jesus. So, ngayon mga kapatid, isa ulit ito sa sinasabi ni Jesus. Nirequote din to ni Jesus. Galing kay Isaiah naman ito para ma-acknowledge si Jesus. Lucas 4, verse 18 to 19, para maunawaan yung prophecy. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Actually, sabi ni Jesus yan, pero, according sa history, ibinigay kay Jesus yung Isaiah. Eksakto po, yung Isaiah binigay sa kanya, ang pinabasa sa kanya, Isaiah 61, verse 1 to 2. Nung nagsisimula siya, binasa natin yan, nag-aral tayo sa Lucas eh. Eksakto po ito na ito yung binigay kay Jesus at ang eksakto yan na sa kanya tumutukoy. Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako sinugo niya upang ipayag ang paglaya ng bihag, sa mga bihag. Mga kapatid, kay Isaiah, maaring double meaning po ito is kay Isaiah, ang meaning niya, literally speaking, yung kalayaan po nung pagpapaalipin nung panahon na Isaiah, sino ba yung umaalipin? Wala na po. I think yung Babylonian, hindi na po eh. But anyway, search yun lang. Pero kay Jesus po, pag binasa ni Jesus, ito po yung fulfillment na. Hindi na po yung bihag yan. Hindi na po yung bihag ng Israel. Like Babylonian, Assyrian, captivity, hindi na po yan. Pag si Jesus po ang nagsabi, ito po ay fulfillment na po. Bihag ni Satan. At ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi. Verse 19, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Diyos. So yung year of grace na biyaya ng Diyos, ito po yun, yung kanyang pagdating. Upang ipaunawa sa mga nakikinig. Maraming tao po dito. Iba ka nga iba dito, nasa labas pa. Dahil ito po ay Sabat, araw ng pagsamba nila.
At dahil ako po ay naniniwala na anak siya ni Abraham, pinagaling siya kasi covenant ni Abraham sa Israel ay intact pa rin naman. Kaya sinasabi dito, mga kapatid, na siya ay anak din ni Abraham at nakalaya siya, kinalagan siya sa gapos ng pagkakaalipin ni Satan. So tulad ni Abraham, na kinokonek siya kay Abraham dahil siya po ay may pananampalataya rin kahit mayroong tinatawag na pagsasakripisyo sa Panginoon, lalo na inoffer si Isaac. But anyway, hindi naman yung piniyagan ng Panginoon. Anyway, may pananampalataya yung babae. Verse 17, last verse. Nang sabihin niya ang mga bagay na ito, napahiya ang lahat ng kanyang mga kaaway at nagalak ang maraming tao dahil sa lahat ng maluwalhating bagay na kanyang ginawa. So, mga tao, habang nagkakaroon ng tila parang debate, ay nagbunyi yung mga tao na natuwa sila sa pagkakagaling ng babae at may napahiya yung mga leader na sinagoga. Sabi dito, napahiya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Kaya hindi lang po ruler ito, baka doon nga yung mga iba pang mga staff, minister, at o kaya yung mga pariseyo na naroon upang umattend ng Sabat at saka eskriba. Kapag may napapahiya, anyway, yung term ang ginamit dito ng writer, napapahiya, ay may nagagalak. Dahil doon ay naluwalhati nila, no? So yung maluwalhating bagay na nangyari, mga kapatid. Sabi sa New King James, and all the magnitude rejoice for all glorious things that were done by Him. At nag-glorify din ang Panginoon. Nung nag-glorify po yung babae, maraming nakakita talaga at nakita nila na tumuwid yung babae. Wala pong doubt. Maaring babae doon, yung nga, laging nasa Sabat, sa sinagoga, maaring kilala po ng maraming tao, yung babae. At yung iba doon, siguro, 18 years nang nakikita yung babaeng ganon, tapos makikita nila isang araw tumuwid, talagang mabibless po yung mga tao makakakita. Kahit sino man dito, okay, kayo nagsisimba pa sa mga dating simbahan, kilala niyo ibang mga tao, tapos makikita niyo, uy, dating ano to may sakit, o naka-wheelchair, o ngayon, naglalakad na, maayos na. So, dito, ang eksena ay si Jesus po ang nagpagaling, mga kapatid. So, naiintindihan ng mga tao, mga kapatid, kung anong ginawa ni Jesus. Tama po yung sinabi ni Jesus, mga kapatid. Bagamat ito sinabi niya sa mga apostol, pero siya muna ang nagde-demonstrate ito upang mag-glorify ang Diyos. Sabi niya sa Matthew 5:16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Bagamat sinabi ni Jesus sa mga apostol, pero siya muna ang nagbibigay na example. Sa kanyang ginagawa, nagniningning si Jesus, lumiliwanag po siya, at nagkakaroon din ng liwanag sa kaisipan ng mga tao na tila ito yata yung sinasabi nila Isaiah. Galing sa Diyos. At dahil doon, nag-glorify ang Ama. Tulad ng babae, nag-glorify ang Ama dahil sa mga himala na pinakita ni Jesus. Nagniningning si Jesus. Amen? So, itong mga tao ito, mga kapatid, no, may mga tao na sarado ang kaisipan, pero yung mga tao na umaattend ng Sabat, na nag-ordinaryong mga mamamayan, nakakakita sila at nagliliwanag ang kaisipan nila. So ngayon, mga kapatid, tapos na po ako. Pero meron po akong, tayo po kasi ay nagkakaroon ng inductive question. Amen?
Ngayon po, wala po tayong fellowship muna tayo, ha? So, inductive question. Ano yung question na very similar dito na pwede natin tignan? Ako po, meron akong tanong. Okay? So, dito, inductive question. Siguro, familiar kayo sa mga nag-aaral. Brother, alam mo rin yun, no? Brother Jimboy. Jimboy. Ken. Okay. Tingnan natin, yung similarity, Okay. In verse 14, balikan lang natin, inductive question lang to, no? Subalit ang pinuno ng sinagoga, galit na galit sapagkat si Jesus ay nagpagaling ng Sabat at nagsabi ng maraming tao, may 6 na araw ang dapat gumawa. Pumarito kayo sa mga araw na iyon at kayo pagagalingin at hindi sa araw ng Sabat. Bagamat hindi direktang kinausap si Jesus, pero obvious naman, di ba, na ipalirinig niya sa lahat ng tao sa loob ng sinagoga. Imposibleng hindi madinig ni Jesus. So, sinasabi rin dito na si Jesus ay kanyang itinatama. Parang sinasabi ng ruler na mali ang ginagawa ni Jesus. Amen? Ngayon, bumuelta si Jesus. Bumawi. Verse 15. At sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga mapagkunwari, hindi ba kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o kanyang asno mula sa sabsaban at ito'y inilalabas upang painumin? So, verse 14 and 15, meron pong inductive question na pwede natin tignan. Okay? Ano po yon? Si Jesus po ba ay isang tinatawag na, in Latin word, kung tawagin ay mahirap ibigkasin, policy. Sabihin, si Jesus ba ay, ang policy meaning, ang meaning ay lihis na pangangatwiran? Si Jesus ba ay merong lihis na pangangatwiran? Si Jesus ba ay dapat munang tignan yung ginawa niya na siya nagpagaling ng Sabat? Bakit po hindi tinignan ni Jesus yon? Bakit po si Jesus ay bumawi siya? Nagsabi rin siya ng mga bagay na kapintasan o kamalian ng mga ruler? Kung tawagin po ito, Sister Sally, para maganda, tulungan niyo ako. Tukwokwe policy. Yan. Tignan natin, mga kapatid. Ito po ba ang character? Yan, yung siguro tanong. Ito po ay character ni Jesus, behavior ni Jesus? Bakit ganyan? Ganyan na. Okay. Ang two-walkway policy, ito po yung mga taong okay, ito na lang. Sige, yan. Pronounce it as a two-walkway or two-walke. The phonetic spelling is two-walke or two. Basta yan. Two sounds like two. Kasi ang sinasabi ko, mamaya pa-flash, itong word na to, two at saka kokwe. Two sounds like two. Kokwe sounds like kokwe or koke. It comes from Latin and translate to you also. Or you too. Para sinasabi ni Jesus, ginagawa niyo ito, ginagawa ko to, pero ginagawa niyo rin to eh. Nakuha niyo po, yung pag-uusap nila. In English, this logically policy is sometimes referred to as the appeal to hypocrisy. Policy yung lihis na pangangatwiran. Ang tanong dito, isa, ito po yung ibig sabihin niya, no? Malaki mo na. Okay. The type of flawed reasoning, yung reasoning ko yung gusto kong share yung question kay Jesus. Kung si Jesus po ba ay merong ganitong behavior, tukoke policy, pangalawa, an appeal to hypocrisy or retaliation, bumabawi ba siya? Bumabawi ba si Jesus ng mali ginagawa nyo? Mali rin, kumbaga mali yung ginagawa nyo,
kinokorek si Jesus, tapos iko-correct din sila na mali rin ginagawa nyo. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin niya, mga kapatid, it happens when someone avoids a rebuke by pointing out that the accuser does the same wrong thing. Yung tukoke, ito yun, Latin for you, you too, kayo rin, ginagawa nyo. Used when a person answered a critic with a counter-accusation of the same behavior instead of addressing the point. Instead na maunawaan, kung titingnan natin, pwede sabihin dito, bakit si Jesus na hindi mo na inuunawa ni Jesus? Ito lang, no? Bakit hindi inuunawa ni Jesus yung bawal talaga yon magsabat? Ba't si Jesus ang ginawa niya parang you too? Ako nyo? Ginagawa niyo rin eh. Pagsabat, kinakalagan yung kambing, baka tsaka ano. And then pangalawa, ang ibig sabihin, appeal to hypocrisy, claiming an argument is wrong just because the speaker does not follow their own. Tapos yung yung retaliation, yung maliit. Returning a negative action or insult back to the other person rather than fixing the issue. Okay. Paki-close na, sis. Thank you. Ngayon, ang tanong ko, ganun ba ang behavior ni Jesus? Kasi parang ganito lang po yan. Very common po yan sa atin. Lalo na pag may mga in dispute o yung hindi pagkakaunawaan, number one, example, sa mga mag-asawa. Minsan, i-rebuke either lalaki o babae, sasabihin yung sinasabi, o ba't ganun ginawa mo? Eh, ikaw nga ganun ka rin, mas masahol ka pa. Nakukuha niyo po. Sa mga magkakapatid, ginagawa rin. Lalo na magkakakilala. Iko-correct, tapos ikaw nga, ganun ka rin eh. Instead na i-point muna yung issue, tignan muna yung issue, bago sabihin yung ikaw rin. Ngayon, ang tanong ko lang dito, si Jesus po ba ay ganon? Kasi meron din po nangyari, Marcos 2, verse 23 to 28. Habang naglalakad po sila Jesus, nakasunod yung mga pariseyo. Nagutom po yung mga alagad. Kumuha sila ng grain, ng wheat, kinakain. Sabi ng mga pariseyo, bawal kumain, bawal kumuha yan sa araw ng Sabat. Tapos sasabihin ni Jesus, bakit nung panahon ni David, 1 Samuel 21 verse 1 to 6, nung nagutom yung mga kabataan na kasama ni David, pumunta sila sa isang pari, humingi ng tinapay. Walang ibang tinapay kundi yung offering. Bawal kainin yon. Yung offering na yon, ang pari lang ang kakain. Pero binigay po yon. Bakit? Nagugutom yung mga alagad ni David. At sa puntong iyon, sa Marcos chapter 2, nagugutom din po yung alagad ni Jesus. Kapag nagugutom po, walang problema kay Jesus. Kino-compromise niya yung batas. Unang-una, hindi naman masama yon. Wala namang trabahong ginawa doon. Binanggit ko na kayo na, dami ko natin example about works. Ngayon, ang inductive question, ganun ba si Jesus? Actually, hindi. Hindi naman eksaktong ganun kasi baliktad lang. Kasi si Jesus, siyang unang itinatama, pero bumabawi si Jesus para mas tama yung correction ni Jesus. Tulad na sinabi ko kanina, wala pong violation of Sabbath law na ginawa si Jesus. But, ito yung pagkakataon na kailangan minsan mangyari po yung tukwekoy. Parang kwek-kwek lang para ma-expose yung tinatawag na truth about how to implement properly of Sabbath rest. Amen? Minsan, hindi kasi si Jesus nagganito eh. Si Jesus, hindi po siya nagkakaroon ng topical eh. Halimbawa, Sabbath rest tayo, topic natin Sabbath rest. Walang ganon. Every time na merong issue about Sabbath, sasagot si Jesus para i-correct kung paano dapat ini-implement ang Sabbath rest. Sa totoo lang, marami pong nagbabiolate niyan. Hindi naman talaga nasusunod na yan, halos.
Kaya lang, ang mga tao, wala naman kasing pulis noon na babantayan lahat ng mga Israelita. Pag Sabat, babantayan kayo ha. Kailangan nakakulong lang kayo sa bahay o kaya nandito lang kayo sa sinagoga. Walang nagbabantay naman noon para bantayan kung sino susunod at hindi. But tuwing merong issue, nagkakaroon ng pagkakataon na si Jesus na ipapakita niya yung kung paano sinusunod ng tama ang Sabat. Kung paano i-correct ang mga nagkakamali. Una-una, may mga taong nagmamasid. Walang nagsabi sa verse 17 na, oo nga naman, Panginoong Yesus, mali ang ginagawa mo, pero napaliwanagan sila. Napaliwanagan sila. Ito pa, in chapter 6, binasa rin natin ito. Yung tuyo ang kamay. Chapter 6, verse 6, sabi nga dito ni Jesus, isa pang Sabat, siya pumasok sa sinagoga at nagturo doon at may isang lalaki na tuyo ang kanang kamay. Ang mga skriba at mga pariseo nagmamatyan. Kaya yung Sabat, ando sila sa kanya kung siya magpapagaling sa Sabat upang makakita sila ng maibibintang laban sa kanya. Subalit alam ni Jesus. Sinabi ni Jesus, tinatanong ko sa inyo, ipinahihintulot ba sa kautusan na gumawa ng mabuti o gumawa ng masama kung Sabat, magligtas ng buhay o pumuksa nito? At matapos na tignan sila, inuunat ni Jesus yung kamay ng tuyong kamay at walang nakapagsalita na mali o tama si Jesus. O mali o tama na gumawa ng mabuti. Tahimik lang sila. Bago tayo dumating sa chapter 13, pinauna na ni Jesus, nadinig na nila yon. Masama bang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat? Masama bang magligtas ng buhay sa araw ng Sabat? Binigyan na sila ng tinatawag na idea kung ano man yung gagawin ni Jesus na tila parang paalam siya in Luke chapter 6. Ngayon, dumating na naman yung puntong ganito, nagpagaling na naman siya. So, siguro, pumutok pa si leader, huwag kayo pumunta rito ng 6 days kayo pumunta, wag lang Sabat. Pumutok na yung galit ni leader, galit na. Pero tama lang po yon upang ma-expose yung buong katotohanan kung paano dapat sinusunod ang Sabat. Kung paano sumusunod. May example pa si Jesus, dadaanan din natin ito. Di ba, pag nahulog ang inyong baka sa araw ng Sabat, hindi nyo ba ililigtas? So mga kapatid, ito sa Panginoon, ang gusto ko lang din ibahagi, minsan, tignan natin yung punto. Kung tayo darating sa puntong ganito, halimbawa, kayo naman ang nagkakaproblema, mag-asawa, magkapatid, magkaibigan, upuan natin, huwag natin kaagad na pagsabihan, ba't ka ganyan, ba't ka ganon, ba't kanya ganyan, ba't ikaw ganon. Kasi kapag hindi nagkasundo, parehong magulo yun. Walang magbibigay. Lahat ma-pride. So, unawain muna sa atin, unawain muna natin kung ano yung punto na gustong sabihin. But si Jesus po, hindi niya pinunto yung gusto niya. Kasi nga, ang mission niya ay gumawa ng mabuti even sa araw ng Sabat. Amen? So, ang tanong doon, kung ganun ba si Jesus? Hindi. Pero yung pagkakataon na yon ay ginamit ni Jesus upang ma-expose yung truth. Para mai-appeal yung hypocrisy, yung retaliation, okay lang yon para hindi ginagantihan ng mali, kundi ang tama ang sinasabi ni Jesus. Tama naman yon. At si Jesus po ay hindi policy, yung tinatawag na lihis ang katuwiran, kundi lahat ng katuwiran ay matuwid kay Jesus. So we have 4 principle na dapat natin tignan sa ating study dito ngayon. Okay, so dito nakita natin, figuratively speaking, yung babae po ay baluktot at tinuwid ni Lord. So we are all crook person. Baluktot din po tayo. Kung titingnan natin, wala pong matuwid sa atin. Lahat po tayo ay itinuwid lang ng Panginoon. So mga kapatid, we have 4 principles. Sabi rito, number 1, dito sa study natin yung encounter ni Jesus sa babae. So dito, look unto Jesus every Sunday. So Sabat natin, rest natin ay Sunday.
and listen to His words. So, napakalaga po ng Sunday. Dito sa atin, hindi po ako magbibigay ng attendance o absent mo. Ang dami na, ha? O kaya ikaw, ha? Ang checking na attendance ay nasa Panginoon, ha? Siya ang nagbibilang yan. So, every Sunday po, kasi, every Sunday naman, ando si Jesus, eh. Every Sunday, every Sabbath, ando si Jesus. So, ibig sabihin, lagi rin siyang present ng Sabbath. Araw-araw nga, eh, actually. So, attend po tayo ng church. At ang babae po na umattend ng church dito ay hindi naman siguro walang binanggit na gusto magpagaling. Pero siya'y nakita ni Jesus. Nakita siya ni Jesus, mga kapatid. So, yung ating pag-attend ng church, nakikita tayo ng Panginoon. Amen po ba ron? Luke 10, verse 39, no, sabi ni Jesus kay Maria, at siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa salita, sa kanyang salita. And then verse 42, laktaw lang tayo. Alam natin yan, si Martha nag-react. But sabi ni Jesus, subalit isang bagay ang kailangan. Sabi niya kay Martha, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ano yung hindi kukunin? Yung nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi kukunin sa kanya. Ano to, mga kapatid? Isang matibay na na declaration ni Lord. Naalala niyo po ba yung yung parable of the sower? Asan ba yun? Sa Luke. Dinaanan natin eh. Ha? Sa Lucas. Ha? Sa Matthew ba yan? Anong counterbook sa Lucas? Kasi sa Lucas yata natin pag-usapan, kasi Lucas tayo eh. Meron lang akong gustong basahin doon. Pwedeng pahinging tulong. Pakihanap. Meron lang akong gustong banggitin doon. Ay, pag-asik, yata, chapter 7, Lucas. Ay, hindi. Sige, sa Matthew. Pero may counterbook doon eh. Matthew 13. Pero dali natin sa Lucas, ha? Ayun, Matthew 13, no? So, Lucas 8 siya. Lucas 8:4. Okay, teka lang, ha? Sige. 8:4, no? Sa verse 11, Lucas 8:11, basahin ko lang, ha? Ngayon, ito ang talinaga ang bini ay ang salita ng Diyos. Verse 11, ngayon, ito ang talinaga ng bini ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang dyablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So, yun ang gusto ko yung punto, yung verse 12. Yung unang binhi ay lumagpak sa tabi ng daan. Ngayon, inagaw po yun ng dyablo para hindi manampalataya kay Jesus at para hindi maligtas. Ang gusto ng dyablo ay mapahamak. Gusto ko lang i-point dito, punto rito, na sabi dito ni Jesus kay Maria, pinili ni Maria ang mabuting bahagi, yung umupo siya at nakinig ng salita, na hindi kukunin sa kanya. Walang makakaagaw, even si Satan, hindi makukuha yon. Kaya ang salita ng Panginoon ay napakahalaga po. Napapakinggan natin yan. Hindi yan mawawala sa inyo. Even si Satan, hindi kayang kunin yan. Tulad nung binhi na nalaglag sa tabi ng daan. Okay, number 2 principle. So, Word of God. Jesus sees you and He knows your needs and concerns. Verse 12. Sa verse 12, nakita ni Jesus yung babae. Tinawag siya. So, lumapit yung babae. At sabi ni Jesus, pinalaya ka na sa iyong sakit.
Hindi nakalagay dito kung nasa unahan ba yung babae o nasa likuran. Kung tutusin, mahirap makita yung babae nakayuko. Kung sila po ay nakaupo, hindi mo makikita ang babae. Ang magbabatay lang ng babae, siguro, makikinig lang kay Jesus. Siguro kung nakayuko siya, baka kung titingin man siya, hirap na hirap kay Jesus. So nakita siya ng Panginoon. Kahit kuba siya, maaring natatakpan siya, pero kuba siya, nakita siya ng Panginoon. May kuba ba rito? Wala naman. Alam mga kapatid, makikita ka ng Panginoon. Yan ang kagandahan. No? Alam ni Lord yung pangangailangan mo. Alam ng Lord ang iyong concern sa buhay. Hindi ka pa nga nananalangin, alam niya na eh. Sabi sa Matthew 6:7-8, sabi rito, at sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa maraming lang salita. So ayaw ni Lord na maraming salita, puro hangin lang daw yon. Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Maaari yung babaeng kuba, let's say kuba na, no? Kasi nakabaluktot, yung babaeng baluktot, bago pa humingi ng kagalingan, alam na ng Panginoong Hesus. Kailangan niya yon. Tandaan po natin, no? Hindi lahat ay very specific si Lord, no? Pero pumunta kay Jesus, parang bulag din po. Tinawag siya, tapos sabi, para si Bartimeo siya, sabi ni Jesus, anong gusto mo? Gusto ko makakita. Bagamat alam na ni Jesus na bulag, pero anong gusto mo? Baka naman hindi yun ang gusto mo eh. Kasi si Bartimeus, alam ng mga tao na ang gusto pera. Mamalimos eh, di ba? So, malay mo, baka ang gusto niya pera, siguro baka sabihin ni Lord, walang pera. Kaya very specific si Diyos, anong gusto mo? Pero, si Jesus, alam yung kailangan natin. Number 3, the Lord principle. Help us to become our lives, be strengthened from our crook, lifestyle through His words. Spiritually speaking, talaga naman tayo po ay na bumabaluktot. Tuwid ka na, minsan bumabaluktot pa rin. Kung geriasis ko, umaga na na. The Lord, kasi tinutuwid na tayo. O kaya baluktot ka, unti-unti pa rin tayo itutuwid. Verse 13. Mga kapatid, no, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang salita pa rin ng Panginoon magtutuwid sa atin. Again, sabi dito sa 2 Timothy 3:16-17, sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay pinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagtutuwid, spiritually speaking, at sa pagsasanay sa katuwiran. Dalawa yung tuwid dyan. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, baka kapatid, physical din to. Hindi lang to spiritual. Yung physical natin, yung attitude, minsan kung tayo mabisyo, kung tayo ay yung lumang buhay natin, ginagawa natin yung mga bagay na ayon ng Lord, applicable din niya sa physical. Pwede mo hindi na ginagawa dahil kilala mo na si Jesus. Amen? Physical din yung nag-go-work hindi lang to spiritual. Physical din, tinutulungan tayong wag nang bumalik sa lumang buhay, kundi magpatuloy sa katuwiran ng Panginoon. Ephesians 4, verse 20-24. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Jesus. Sa anong paraan? Kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paanong katotohanan ay na kay Kristo o kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, lifestyle, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilang ayon sa Diyos, o sa wangis ng Diyos, sa katuwiran, sa pagtutuwid, at kabanalan ng katotohanan. Verse 24 lang. Thank you. So last, mga kapatid, ang pagtutuwid ay galing din sa salita ni Lord. At kayo'y, tapos na.
Number 4. And the Lord freed you also in the bondage of Satan through His powerful words. Mga kapatid, lahat po tayo, ito pa, marami nagtatanong, no? Si Satan ba existing pa rin ngayon? Yes, mga kapatid. Yes, mga kapatid. But because of the Holy Spirit, mga kapatid, parang minsan hindi natin siya nararamdaman. But because of the Holy Spirit. But sa mga taong wala sa Panginoon, active pa rin si Satan. Pero si Satan po ay nawawala yan. Kinakalagan po tayo ng Panginoon. Romans 6:17-18. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo taos-pusong sumunod sa anyo ng aral, ng teaching, na doon ay pinagkatiwala kayo. Kaya mga kapatid, tayo po pinagkatiwala ng Panginoon sa aral. Habang bago pa siya dumating, ito po ang Biblia, nag-aaral po tayo sa gabay ng Holy Spirit. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. So, hindi na baluktot. Amen? Ano yung inaasahan ng Panginoon sa atin? Paggawa ng matuwid. Hebrew 2:14 verse 15, ano sinasabi rin dito? Kaya, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang Diablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So, itong babaeng ito ay nagpakita lang din ng isang example sa atin na walang ibang pwede magtutuwid sa kanya, magpapagaling physically, kundi si Jesus, lalo na nung panahon nun. And then, sa ating panahon, maaring hindi tayo physically baluktot, but spiritually, tayo ay galing din doon. At itinuwid na tayo ng Panginoon. So, manatili tayo, no? Sabi rito, no? Manatili tayo sa pagkakaalipin. Pakibalik, sis. Ephesians 4:24. Ephesians. Kanina. Okay. Sige, okay na. 4:24. Sa number 3P, ano yan eh? Number 3. Okay, next. Yan. 24. 25. Wala 25. 24 lang pala. Okay. Okay. Sige. 24. At kayo magbihis ng bagong pagkatao nilang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran, at sa kabanalan, sa katotohanan. Okay. Ang sinasabing, gusto kong dyan kanina, yung alipin ng Panginoon. Kung tayo nakalaya na sa pagkakaalipin ni Satan, maging lingkod tayo at maging alipin ng Panginoon. Amen po ba ron? So mga kapatid, salamat sa Panginoon. So, ano po tayo fellowship po tayo ngayon. Sige po, let us worship the Lord. Tayo po tayo. Okay, sige po. So, worship the Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy, Lord, na pagtutuwid sa amin. Tunay nga, Ama, na kayo lamang po ang may kakayahang magtuwid sa amin. Kung kami man ay tinutuwid ng aming mga kapwa, ng mga kuya, ate, ng mga asawa, minsan meron kaming masasabing kapintasan din nila. Pero kapag kayo po ang nagtutuwid, Panginoon, no comment po, sapagkat kayo po ay walang kapintasan. Wala po kaming masasabing, kayo rin ay gumagawa nun. Wala pong ganon, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng iyong layunin sa amin ay matutuwid at may pag-ibig at awa, Panginoon. Wala po kaming maipipintas anumang kamalian ninyo. Kung kami tinutuwid ninyo, nagpapasalamat po kami at nagagalak po kami. At kung kami man, Panginoon, na ituwid din ang aming mga mahal sa buhay, tulungan niyo po kaming huwag maging prideful, Lord, na sabihin din ang mga mali nila. Pakinggan muna namin yung mga
punto na dapat namin unawain. At pwedeng pag-usapan kung meron man kami dapat din sabihin sa kanila na dapat din nilang maituwid. Dahil wala naman pong perpekto, ang lahat ay nagkakasala, nagkakamali rin, Panginoon. Maraming po salamat, Ama. Pinupuri, dinadakila ka namin. Amen. Minsan Worship the Lord. Who am I the highest king? We welcome thee. I was lost, but he brought me into his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, his free, free. I'm a child of God. Yes, I am. We at last he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. He died for me. Who the Son sets free. Oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free. Who the Son sets free. Oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala ninyo na kami binigyan nyo ng kalayaan. Itinuwid pala ninyo kami, Panginoon. Salamat po. Muli mo pinaalala na huwag na kami bumalik sa pagiging baluktot na kaisipan at buhay tulad ng halimbawa na narinig namin sa aming study. O Diyos Ama, salamat po. Lord, dalangin din namin ang comfort po sa pamilya po ni Sister Cora Uy. Kailan lang ay pinipray namin siya ngunit kahapon, Lord, kinuha mo na po siya, Panginoon. So, isa po siya sa aming mga worship member po sa Calvary Chapel Montalban, sa aming gawain, Lord, na pinagawa noon ay naging bahagi po siya ng gawain at elders ng church. So, salamat po, Panginoon. Malungkot man sa pamilya, comfort po sa family and peace. But Lord, isa rin pong kagalakan naman para sa Kanya na makapili kayo, Panginoon.
Aming Diyos, dalangin din namin ang complete healing sa injury ni Brother Don, Panginoon, sa kanyang daliri. Aming Diyos, siya ay namimiss na po ng church, worship church, team o family na makasama namin, Panginoon. Dalangin pa rin namin, Lord, ang patuloy na biyaya, Lord, at complete healing din po kay nanay. At ganun din po, Panginoon, pray din kami sa looking for job po si Brother Ching. Pray kami na nawa, Lord, ay marinig po ninyo ang panalangin niya na apply siya sa abroad, Lord, sa Europe po. Bless po siya, aming Panginoon. Salamat din, Panginoon, at nakakasama namin sila rito. Dalangin din namin, Panginoon, ang fellowship, aming Diyos. After this, Panginoon, at dalangin din namin, Lord, yung bagyo na darating daw po at panalangin namin nawa wag siya maging pinsala sa amin. But let your will be done. Kung siya po ay magdaragdag ng tubig para sa pangangailangan din namin, sa dam, sa mga nangangailangan ng additional na water po. Let your will be done, Lord God. Kasi alam niyo naman po yung needs ng mga tao. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Any prayer request?